mayroon pong nag-chat sa akin na estudyante. Aware daw po ba ako na ginagamit ng iba yung larawan ko? Kasi nga daw po, na-scam daw po sila. Magkano yung pinag-uusapan natin dito? Parang 20K ata po. Naku, laki. Yung lumang larawan ng kanyang premature baby ginamit upang mang-scam at makahingi ng pera ang mga salbahing ito. Anak ng baka. And then, suddenly, nagkaroon ng several accounts na nakapangalan sa akin. Naku, ayan na sinasabi Tapos, natin. ginagamit niya yung mga pictures ko. Pangalan ko ang mo lumabas. And may mga bastos na post. Like, add me or message me, I'm good in doing this. Salbahin, no? Bastos, mga bastos. Ay, mga kachunin, napapansin nyo ba? Kabi-kabila ang mga scams online ngayon, merong mga fake accounts, merong mga trolls, at iba't iba pang mga scheme. Facebook, Instagram, Twitter, actually pati sa YouTube no? At sa iba pang mga social media platforms. Maikwento ko lang mga kumbatsero, mantakin nyo kahit na ako mismo, nagamit po yung sarili kong picture at pangalan, sa pang-scam. Isipin nyo, meron pong isang nagpakilalang Anthony Taberna. Tapos, andun din, sinungkit din yung picture ko. Pagkatapos, nag-send ng scam tungkol sa cryptocurrency. Naalala nyo kasi, nag-feature tayo nun dati, di ba? Pagkatapos, sabi, mamimigay daw ako ng coins, at siguro yung may mapapanalunan, may mapapala. Tapos pipindutin lang daw yung link na ganon. Isipin nyo, ang kapal ng mukha nitong tinamaan ng magaling na to. Hindi na nahiya Doon mismo sa post ko, sa comment section nun, doon na isinabit yung mukha ko. At gamit, ulitin ko lang hindi lang yung mukha ko, pati pangalan ko ginamit. Kung may nahina ka, baka naisahan ka nun. Mabuti na lang kamo at matatalas yung mga legit na mga followers natin. Ayun, pinaalam po sa atin, kaya na-report natin kaagad. Hindi lang po ako ang nakaranas nito. Naku, marami tayong mga kababayan ang na-scam, nagawa ng fake account o kaya na biktima ng troll. Ikaw, ano ang karanasan mo tungkol dito? Online trolling, online SNS impersonation scam. Ano nga ba ang pagkakaiba ng mga scheme na to? Unahin natin yung mga trolls. Bakit nga ba gustong-gusto ko itong talakayin? Kamakailan lang inilunsad namin ni Kumbatserong Jerry Baha ang aming advokasya sa aming programang 2x2 sa DZRH. June 21, 2021, we are officially launching an advocacy. This is a campaign. Yes, this is a campaign. This is a campaign against trolls. This is a campaign against posers. Yan, This is a campaign against dummy accounts. Yan, Where? I don't know. In social media. Sa nagiging problema natin sa trolls, sa nagiging problema natin sa napakaraming siraan na nangyayari gamit ang Facebook, gamit ang social media ng mga taong wala namang lakas ng loob magpakilala. Ang kakayahan lang manira ng kapwa dahil sila'y nagtatago sa pangalan ng iba. Tapos gagamitin pa yung larawan ng ibang tao, yung totoong tao. Isip-isipin po ninyong perwisyo ang ginagawa ng marami na pasensya na kay paring Mark, pero kinukonsinti mo ikaw, paring Mark. Kaya nga sino ba ang gagawa ng account na hindi niya pangalan, hindi niya pagmumuka ang ilalabas niya? Anong motibo? Yun, doon pa lang kukuhanin, alamin mo. Alamin mo. Anong balak? Bakit ayaw mo magpakilala? Anong plano mo? Saan mo gagamitin 'yan? Alam mo na kagad na gagamitin sa kasamaan. At ayaw niya ng accountability. Ayaw niya ng responsibility. Mula dito ay nabuo namin ang advokasiyang one person, one account na may official hashtag na account ko to
upang mawakasan na ang paglaganap ng mga trolls. Teka, ipaliwanag ko lang kung ano nga ba yung troll ha. Sabi nga sa definition nito online, trolls often don't care about the issues as much as they care about creating division and distrust. They sow chaos. Alam nyo bang may tinatawag na troll farms? Kung saan isa itong negosyo at ino-offer nila ang serbisyong ating nabanggit kanina. Kailangan lang nila ng daan-daang SIM cards at voila, kaya rin nilang magkaroon ng iba't ibang social media accounts sa iba't ibang pangalan. Karamihan sa mga troll tinatawag na sock puppet dahil mga bot lamang ito na pinifeed ang mga ipopost laban sa oposisyon ng kanilang client. Ang tawag nila rito, black trolling. Meron din tayong tinatawag na white trolling kung saan ang ino-offer naman ng serbisyo nito ay positive trolling. At ang trolling na ito ay unti-unti nang binabago yung landscape ng politika, showbiz at business sa ating bansa. O, tinatanong mo pa ba ang sarili mo kung troll ka nga ba? Aba, kung nababayaran ka, oo, troll ka nga. Pero kung hindi, nahawa ka lang sa mga characters portrayed ng mga troll. Huwag ganon, troll. Huwag kang magpaloko. Mag-isip ka para sa sarili mo. White o black trolling man yan, parehas lang silang mga peke. And speaking of peke, usapang social media fake account or impersonation scam naman ang ating tatalakayin, ano? Alam nyo, marami na rin po ang naging biktima nito at nagamit ang muka o pangalan para makapanloko ng kapwa. Isipin nyo, meron talagang mga ungas tayong kababayan no? Pero para mas maintindihan natin, isa po sa mga ka-tune-in natin na may karanasan o experience na magamit ang kanyang muka sa isang online scam. Papakilala po namin sa inyo ang ka-tune-in natin, isang high school teacher mula sa Camarin High School, si Ma'am Eureka Desunya. Matagal na po kayo nagtuturo, ma'am? Mga 4 years na po. Puntahan na po natin yung issue at hand. Paano po ba nagamit yung online pictures nyo sa scam? Mayroon pong nag-chat sa akin na estudyante, pero hindi po siya estudyante, from Baguio po siya. Nag-message lang po siya nung May 27 na aware daw po ba ako na ginagamit ng iba yung larawan ko. Kasi nga daw po na-scam daw po sila. Nalaman ko po na nakuha niya yung mga photos ko sa Instagram. Naka-public po kasi yung Instagram ko. Okay. Naku, yun pala ang problema. Pag naka-public, madaling sungkitin yung picture natin, ano? Sabi po nung bata, nag-online selling po yung Sheila May ng gadgets. Hanggang sana maka-order na nga po siya. Parang gusto niya nang mag-order talaga. Tapos po, sinend sa kanya yung ID na may picture ko po. Ang ID po ay PhilHealth ID at saka Teen ID. Na picture ko po yung ID picture ko po sa school ang ginamit. Naka-uniform po ako. So kaya parang legit na picture. Opo. Tapos nag-send din po sa kanila ng GCash number na doon nga po isend daw yung deposit. Pinapa-deposit po muna sila bago po i-deliver yung item. Hanggang sa sabi po nung bata, hindi pa daw po na-deliver yung item sa kanila, yung gadgets nga po. Matanong ko, magkano yung pinag-uusapan natin dito? Sabi po nung bata parang kasi parang 3 items ata na gadget eh. So parang 20k ata po. Naku, laki. 20 or less, ganun po siguro. Oo, malaki pala yung hindi, paano niya nalaman na ikaw talaga yung may-ari ng mukha na yun? Bali po, itong Sheila May po, pinost niya rin yung TikTok ko. Kasi nagpo-post ako sa Instagram ng TikTok mga ilang sayaw lang naman po yun, sir. Baga, iba yung username ko po eh. Tapos nakita niya yung mukha ko na yun nga po. So
So, ibig sabihin, at teacher nga po kasi may TikTok din po kami ng mga co-teachers ko doon. Nakalink po yung Instagram ko. So, kinlink niya po yun. And then, nakita niya na rin yung mga post ko na kagaya nung nasa post sa FB ni Sheila May. Tapos po, sa Instagram po, nakalink po yung Ma'am Besunya FB account ko po. Yun po yung sa teacher account ko po. Kinlink niya po, tapos doon niya na po ako minessage na, ay parang eto ata siguro yung may-ari ng muka. Parang, siguro inisip nila, may alam ako kasi mukha ko po yun. Napagbintangan pa kayo na kasabot. Yun nga po eh. Pero na-realize din nung bata na hindi nga ako. Hanggang sa nag-post po ako ng public awareness na hindi po ako kasi baka talaga may rami daw pong nakakita ng post na yon sa online selling. Yung iba ko pa pong friends na nag-online selling, nakita din po. May account din siya as seller ng Shopee. Pero nung nag-post na ako ng public awareness, may nag-comment pa po na isang babae po na may Shopee account nga daw po yan. Gusto ko lang malaman, tinanong mo ba ang sarili mo at sinagot mo ba ang sarili mo kung tinanong mo ba? Kung bakit yung picture mo ang nagamit nitong kamuting kahoy na ito? Sa totoo lang po, sabi ng mga co-teacher ko na kaibigan ko na po, ay nako Yuri, kasi mabait daw ako tingnan. So yung mukha ko, ewan ko ba? Yung mukha ko daw mabait tingnan. Tapos ganyan. Tapos mukhang hindi lalaban. Kaya na natin yun, sir. Alam mo na yun. Tapos mukha daw hindi ako lalaban kasi parang hindi ko i-re-report. Ganun po. Baka yun na maaari, parang in-underestimate ka niya. Doon siya nagkamali. Ano ang steps na ginawa mo para tumigil tong scam na to na ikaw pa ang ginamit? Bilang teacher po, so maraming nakakilala ng mukha ko to sa Kamarin po. So nag-post po ako ng public awareness para malaman po ng mga estudyante at ng mga parents na may ganun nga pong issue. So ang una ko pong ginawa muna ay pinablatter dito po sa police station po namin dito. Kaso lang po, hindi nila sakop yun. So, nirecord lang po, tapos in-advise po ako na pumunta sa South Caloocan, na kung saan nandun po yung cybercrime department. Nakausap ko po yung police officer nga po sa cybercrime, and then in-advise niya po ako na kumuha ng affidavit of denial na lang po. Kasi po, yung mga ganito daw pong issue ay talagang mahirap actionan kasi nga pwede pong gumamit ng dummy account. Minsan dinila-activate na yung FB. So ang hirap daw pong i-trace. So ganun. Ano po maipapayo niyo sa mga, lalo na sa mga estudyante na mga nanonood sa atin tungkol sa paggamit ng social media? Ayun po, lagi po natin naririnig sa media na think before you click. Totoo po yun. At kailangan po talaga na isipin muna kung ano yung ipopost at hindi lahat ng personal things ay pinupost sa media. Pero ma'am, sang-ayon ka ba na higpitan yung parang online security o yung process of registration sa mga social media accounts? Yes po. Lalo na po ngayon sa online classes, FB account po lagi ang madalas ang lagi pong ginagamit. So may mga issue rin po na nahahack yung account ng estudyante. Ganun po, tapos hindi na nila nagagamit. So sa akin po, para po sa akin, mas maganda po, mas mainam po na maging yung security maging safe kumbaga. Mas maganda nga po talaga may verification na kumbaga sa social media. So sang-ayon ka dun sa movement namin sa 2x2 na one person, one account? Yes po. Pero pwede po bang may page yung isa pang account? Pwede. Actually, yun yung as a start, yung one person, one account. Okay yun. Ang totoo nun, pwede ka nga mag two accounts. Apo. Kung marami ka ng friends, two accounts. For as long as that second account is also verified. Parang, ikaw din yun. So, sang-ayon ka doon. Sama ka sa amin doon. Yes po. Ayun. Alam mo, yung
yung experience mo, ma'am, ay siguro ang kagandahan nun, kung sasabi man natin positibo, ay nalaman mo agad. Yes po. Nalaman mo agad. Paano kung mas malala pa yung ginawa? Yes, yun nga daw po. Oo, mas malala pa yung ginawa. Kaya thank you for sharing your experience to us. At sana gamitin mo na rin yung hashtag na one person, one account, tapos yung hashtag account ko to. Ayan, pagka magpo-post ka, hashtag account ko to. Yes, sure po. Ayan, para mapalaganap natin. Sabihin mo rin sa mga taga-Caloocan, ha? Yes, i-share ko po yan. Hindi po yung mag-alala. Ma'am, thank you. Salamat Thank you po. po. Maraming salamat din po. Thank you. Alam po ninyo, hindi lang ikaw ang pwedeng mabiktima ng mga salbahing nanggagamit. Minsan, pati yung mga mahal mo sa buhay. Tulad ng halimbawa nung kwento nung isang kababayan ko sa Talavera, Nueva Ecija, si Maribel Nunez. Yung pong lumang larawan ng kanyang premature baby, ginamit upang mang-scam at makahingi ng pera ang mga salbahing ito. Anak ng baka. Buti na lang at agad po siyang nakakita ng mga netizen, at isinumbong sa kanya ang mga gumagamit ng larawan ng kanyang anak. Buset, nakakagalit po ito, no? Kaya po itong si Kabayang Maribel nag-post po kaagad sa iba't ibang Facebook groups para wala nang maging biktima ang mga manlulokong ito. Isa pa sa biktimang aming nakapanayam ni Kumbacherong Jerry, isa pang abogada. Abat wala nang kinatatakutan yung mga kawatan na tuwa. Ito na ang ating bisita. Ating espesyal na bisita. Si Attorney Rina Seco. Muli, Attorney Rina, magandang gabi po. Pero kaya po natin inimbita si Attorney Rina sapagkat siya po mismo ay nabiktima ng kalokohan sa social media. Actually, dati kasi meron akong Facebook account and then I deactivated. And then suddenly, nagkaroon ng several accounts na nakapangalan sa akin. Naku, ayan na sinasabi Tapos natin. ginagamit niya yung mga pictures ko. And there were pictures na, syempre, yung private life ko, di ba? Meron ako yung like nagsiswimming, may mga ganon. Na, Teka muna, Atty. Ilang account ang nagawa? There were 5 accounts. Tapos ay may ibang tao na gumawa ng account, ginamit yung mga pictures na ito, pero hindi pero pangalan mo pa rin ang nakalagay. Pangalan ko ang lumabas. And may mga bastos na post, syempre. Like add me or message me, I'm good in doing this. Salbahe, bastos, no? Mga bastos na parang ikaw ang parang ikaw ang nanghihingi ng sexual favors o ano po ang ginawa nyo para po para siguro para matigil to. Actually, nag-report ako sa Facebook. Kayo bilang isang abogado, sa tingin nyo ano po ang pwedeng maging laban ng katulad nyo na nabiktima po nun? Mabuti kayo, may access kayo sa taga-Facebook. May kakilala pala kayo. Kakilala kayo. Pero paano po yung mga ordinaryong Actually, ang tao? pinakamaganda dyan ay pumunta kayo sa NBI, Anti-Cybercrime Division. O kaya naman sa PNP. Tumutulong talaga sila. Kasi sila yung merong kapasidad, technical capacity to trace itong mga taong ito. Yun. Meron po ba tayong batas na magagamit para ipaghampasan dyan sa mga gumagawa na yan? Kung halimbawa ginawan kayo ng account, yung sa Data Privacy Act, diba? Identity theft. Yan, isa yun. Kung sakasakali naman na sinira ang puri lang kayo, iba pa rin yun. Diba? Online libel. Cyber libel. Yun ay sa parte ng gumawa nun. Pero yung pong may-ari ng platform, in this case, Facebook. Meron po bang pananagutan ng Facebook dyan? Ang problema kasi sa atin, awan ko kung meron pa, wala pa naman ako naririnig na regulation sa Facebook, diba? Yun nga. Exactly why, kailangan natin, and I fully support you. No, in fact, gusto kong mag-volunteer, since with my background as a bill drafter, I can probably draft a bill para pwede natin ilabi sa mga legislator. Kasi tulad niyang nangyari yan, kung hindi nyo inireport, dapat yun sa AI na meron ang Facebook, namo-monitor na niya dapat yun na meron ng 5 accounts with the same name, tapos using posting different
revealing pictures. Tapos, dapat na-check niya na yan eh. Yung kumbachero, yung ang tawag yung suspicious behavior na yun. No? In your own opinion, do we need legislation for this? Yes. Kailangan pa ba natin ng batas o pwede nang may mga existing laws na tayo na pwedeng gamitin? Well, the existing laws are probably limited. It will be nice kung later on meron na tayong batas talaga na to regulate this. Not necessarily yung freedom of regulate control. Yun. Gusto nating i-emphasize yan, ha? Doon sa mga nakikinig sa atin dyan, lalo yung mga freedom fighters dyan, etc. Ang punto natin dito ay laban dun sa mga salbahe. Yes. Pero yung kalayaan mo sa pagpapahayag, sa pagsasalita, ay wala hindi that's natin out of the question po, ano? Hindi natin pinipigilan 'yan. Tinihikayat pa nga natin. Ang kagandahan lang doon sa ating movement na ito ay pag nagsalita ka, kung matapang ka talaga, magpakilala ka, huwag kang magpubli sa anonymity. Be responsible, be accountable for your actions. Whatever you say. Hindi lang siya ang biktima. Alam naming marami pang iba. Aba, hindi na tama to. Hindi dapat mangyari yung ganitong estilo. Ihintayin nyo pa po ba na mangyari sa inyo ang ganitong klase ng mga kasalbahihan? Aba, lalaban ako. Lumaban tayo para maprotektahan natin ang ating mga sarili laban sa mga online trolls at scammers. Bakit? Account natin to eh. #account ko to. Sa panahon po ngayon na ang ating mundo nagsishift na online, mapahanap buhay, negosyo, o kaya pag-aaral, hindi tayo magsasawa kapapaalala sa ating mga kababayan na maging maingat sa paggamit ng social media. Siguro, tawagan na rin natin ng pansin ang mga kinauukulan na gumawa sila ng paraan para wag makapasok ang mga masasamang loob sa mga social media sites. Kaya po itong ating advokasya na #OnePerson1Account, aba, ito po ay naglalayong mas mapaigting ang security sa social media. Hindi lang para sa amin, pati na po sa ating lahat. Amin pong tinatawagan ng pansin ang mga government regulatory bodies, pati na rin po yung mga may-ari ng social media sites na narito sa ating bansa. Yung pong mga narinig ninyo ay iilan lamang sa mga kwento ng identity theft at online scams. Malamang, marami pang ganyan na hindi lang natin nalalaman. Baka nga mas malala pa yung iba. Magsama-sama na tayo dito. Ikaw, nabiktima ka na rin ba ng online scam o kaya ng troll? Share nyo sa amin ang kwento po ninyo dun sa comment section. Magtsatsaga po kami magbasa at baka gusto nyo makaganti. Of course, parehas lang. Ulitin ko lang po, ang layunin natin ay hindi para sagkaan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng bawat isa. Ang itinutulak po natin ay yung pagiging responsable nating lahat, katuwang ang mga otoridad ng Facebook at iba pa at ng gobyerno. Gamitin nyo nga pala yung hashtag na #OnePerson1Account, #account ko to, at #save me from the troll. Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching.